Mula sa himpilan ng 89th IB, ito po si Bea E. De Los Santos, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. Magkatao Batalyon, patuloy ang koordinasyon sa mga paaralan at kolehiyo sa lungsod ng Valencia upang maglunsad ng Massive Awareness Campaign. 89IB nanumpa na susuportahan ang hakbangin ng NCIP Davao del Norte sa ikabubuti ng IP ATA Ancestral Domains. IP Community, LGU, ordinaryong mamamayan at iba pang peace advocates itinaboy ang impluwensya ng teroristang grupong NPA sa isang simultaneous condemnation rally sa kanilang ika-55 taon ng pagkatatag. Pagpupulong-pulong ng mga kawani ng Makatao Batalyon para sa ikabubuti ng buong unit. Makatao March. Ang 89IB sa pangunguna ni 2nd Lieutenant Fitzilme Leal, Assistant CMO Officer ng unit, ay puspusan ang pag-iikot sa mga paaralan sa lungsod ng Bukidnon upang makipag-ugnayan sa paglulunsad ng Massive Awareness Campaign sa mga mag-aaral noong unang linggo ng Abril 2024. Ang Massive Awareness Campaign ay nakatuon sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral patungkol sa recruitment ng CPP-NPA at ang pagmumudmod ng kultura sa seguridad. Ang kampanyang ito ay matagal nang ginagawa ng unit sa buong lugar ng nasasakupan, lalo na sa Davao del Norte na isa sa mga naging paraan upang makamit ang insurgency-free status nito. Kung kaya't, sa paglawak ng lugar ng nasasakupan, patuloy ang kampanya ng unit na nakaangkla sa layuning maprotektahan ang vulnerableng sektor ng kabataan at mas mapabilis ang pagkabuwag ng mga natitirang grupo ng komunista sa lungsod ng Bukidnon. Nirepresentahan ni Captain Jomar D. Indagoy, Battalion S1 ang ginanap na Convergence Forum sa pangunguna ng National Commission on Indigenous People, Davao del Norte Province noong ika-4 ng Abril taong 2024 sa KST Hall, Poblasyon, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang nasabing convergence ay patungkol sa inventory of land holdings in support to Kalom and Kadla ng mga indigenous cultural communities upang makapagtatag ng komprehensibong talaan ng mga datos ng lupang sakahan at tirahan ng mga katutubo sa probinsya. Sa naturang aktibidad ay sabay-sabay na nanumpa ang unit kasama ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, mga kapulisan, mga tribal leaders at iba't iba pang stakeholders na naglalayong isulong ang karapatan ng IP communities sa kanilang ancestral domains nang ito ay mapagyaman, mapreserba at mapangalagaan. Nagkaisa ang daan-daang individual upang sabay-sabay na ikondima ang teroristang grupong NPA sa araw ng anibersaryo ng kanilang pagkatatag nitong Marso 29 taong 2024 sa lalawigan ng Bukidnon, Davao del Norte at Davao City. Bitbit ang kani-kanilang mga placards ay ipinahayag ng mga mamamayan ang kanilang mataimtim na pagtataboy sa impluwensya ng komunistang teroristang grupo sa kani-kanilang lugar. Dagdag pa dito ay sinunog din nila ang watawat ng CPP-NPA-NDF bilang isang mensahe sa kanilang pagtanggit-pagtakwil sa patuloy na panlilinlang at panggugulong bitbit ng grupo na dulot ay pagkasira at pagkawasak ng buhay ng mga individual. Sa mensahe ng dating supporter ng NPA na ngayoy tribal leader na sa kanilang komunidad sa Bukidnon na si Dato Lito Gambay, ay nagpasalamat siya sa pagsisikap ng unit dahil sa makalipas na 5 taon ng kaniyang pag-surrender ay hindi sila pinabayaan ng kaniyang mga kasama at tinulungang makabangon muli sa kanilang mga paa. Pinagtibay din niya na sa kanyang pagbabalik sa paanan ng tunay na demokratikong gobyerno ay patuloy niyang pangangatawanan ang tungkulin bilang isang bagani upang mapangalagaan ang kanilang ancestral domains at maprotektahan ang kapwa katutubo sa impluwensya ng komunistang teroristang grupo.
Pangako naman ng Makatao Batalyon na mas paiigtingin pa ang kampanya laban sa komunismo at terorismo at palalakasin ang pagsisikap upang buwagin ang natitirang teroristang grupo sa lugar ng nasasakupan habang pananatilihin ang isang insurgency-free status sa mga lungsod ng Davao. Nagtapos ang condemnation rally sa pagtirik ng mga kandila sa pag-alala ng mga buhay na nabiktima ng maling ideolohiya at karahasan ng NPA. Nagsagawa ng command conference ang 89IB noong unang araw ng Abril taong 2024 na ginanap sa Advanced Command Post, Sitio Malantao, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Napag-usapan sa nasabing pagtitipon ang mga updates sa kalagayan ng unit sa kasalukuyan. Maliban dito, natalakay din ang pamamaraan ng unit kung papaano makamit ang misyon na nakalinya sa misyon ng brigade, division at lalong-lalo na sa hukbong katiyan ng Pilipinas. Sa huli, pinaabot ng commanding officer ng unit na si Lieutenant Colonel Ruel M. Tabas ang kanyang guidance at mga inaasahan para sa mga officers at enlisted personnel kasabay ang pagpapaalala sa pagpapanatili ng disiplina, profesionalismo at makataong pagseserbisyo na nakatutok sa misyon na puksain ang insurhensiya sa lahat ng panahon at pagkakataon. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89th IB para sa tao, para sa bayan at para sa Pilipino.